And now, it's time for DJ Rocky's Secret Files. Isa akong ama, pero hiwalay sa asawa. Sa nakalipas na 15 taon. Meron po akong 2 anak na babae, na dalaga na ngayon. Ang problema ko po, bagaman mga anak ko, hindi naman nila ako kinikilalang ama. Siguro, dahil na rin to sa pagiging absentee father ko, sa panahon nung lumalaki sila. Nakipaghiwalay po kasi ako at umalis sa bahay namin. Kasi niloko ako ng misis ko. Nagkaroon siya ng kalaguyo. Noong ikasal kami ni Lorna nun, pangalan ng asawa ko. Hindi naman niya inilihim sa akin na meron siyang kasintahan. At nagkalabuan sila ng mga ibang bansa ang nobyo niya. Para magpakadalubhasa sa pag-aaral. So matagal ding panahong nanirahan sa abroad ang lalaki. Kaya nung mga oras na yun, mga sandaling yun, nag-decide siyang tanggapin ng pag-ibig at kasal na inalok ko sa kanya. Magkasama sa trabaho ang misis ko at yung ex niya. Kasal na kami at meron ng 2 anak nun. At sa hindi inaasahang pagkakataon, bumalik ang ex niya. At muli silang nagkasama sa isang opisina. At nangyari na nga ang kinakatakutan ko. Muling nabuhay ang kanilang relationship. Nagtatago pa ang misis ko nun sa akin. Sinasabing laging overtime sa trabaho. Pero ang totoo, magkasama sila nung ex niya. Buti na lang may isa akong kaibigan na nagmalasakit sa akin. Na siya mismong nagsabi sa akin ang ginagawang panloloko ng misis ko. Sa sobrang sama ng loob ko, sa sobrang galit ko, nag-decide na lang akong umalis. At iniwan ko kay Lorna ang 2 naming anak. Siguro yun yung pagkakamali ko. Ang iwanan ng 2 kong anak. Palagay ko kasi nilaso ng misis ko ang isip ng 2 bata. Kaya lumaki silang galit sa akin at sa sarili nilang nanay dahil sa paghihiwalay namin. Ang nakakalungkot pa dito kahit sa mga biyenan ko, sinekreto ni Lorna ang tunay na dahilan ng paghihiwalay namin. Kumbaga, kaming 2 lang nakakaalam ng totoong dahilan ng paghihiwalay namin. Malungkot. Nangungulila po ako ng sobra sa pagmamahal ng mga anak ko. Gusto ko po sana na sa nalalabing panahon ko sa mundong ito, mailaan ko sa kanila at may padama ko kung gaano ko sila kamahal. At kaya nga ako nagpagod, pumunta sa ibang bansa sa matagal ng panahon. Para sa mga anak ko. Sa kanila ko lang gustong ilaan ang pinagpaguran ko. Kaya nang bumalik ako sa Pilipinas, at nakausap sila,
nakiusap na makipagkita sa kanila. Tumanggi sila. At sinabi sa akin matagal na silang walang ama. Parang kinikirot ang puso ko nung sabihin yun ng panganay ko. Na wala naman daw silang ama. Nakatira po ang mga anak ko sa mga lolo at lola niya sa mother side. Kasi wala rin naman akong mga magulang. Gusto kong kumprontahin si Lorna at ang live-in partner niya. Para ipumukha sa kanya ang sobrang kapayahan nila sa akin. Iniputan na niya ako sa ulo. Pati ang pagmamahal at respeto ng mga anak ko, pinatay din niya. Kasi alam ko, sinasabi niya sa mga anak ko na irresponsableng ama at asawa ko. Ano bang dapat kong gawin? Naniniwala pa ako na hindi naman huli ang lahat eh. Hindi pa huli ang lahat para bumuo muli ng isang tahanan. Kahit wala ng ina. Wala pa akong minamahal ngayon. Wala pa rin akong asawa magpahanggang ngayon. O kinakasama. Parang itinakwil ko na ang opposite sex sa ginawa sa akin ni Lorna. Tulungan niyo naman ako. That secret file was sent to us by Edmond. Si Edmond na nangungulila sa pagmamahal ng kanyang anak. Si Edmond na hindi kinikilalang ama ng kanyang mga anak. Si Edmond na iniputan sa ulo ng kanyang misis. Si Edmond na nagpakalayo-layo nang malamang merong kalaguyo yung asawa niya. Ano nga bang dapat niyang gawin, Bes? Ipagpapatuloy niya pa ba ang pagsusuyo at pagpapakita ng pagmamahal dito sa mga anak niya? Kahit nire-reject ng anak niya, ng mga anak niya, rather? O dapat bang pakailaman niya na lang yung sarili niyang buhay? Total, matagal-tagal naman na yung panahon na mag-isa lang siyang nabubuhay sa mundong ito na walang iniisip na iba. Nakakalungkot naman ang Father's Day na to.